Isang maganda at mapagpalayang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagulat po kayo, ano? Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood din po sa atin sa buong mundo. Kakaiba po ngayon, this is a Tate episode regarding a special topic na relate din po tayong lahat. Si Alvin El Chico po ito. Siyempre, hindi kumpleto ang barkadahan po muna si Ate B, Bernadette Sembrano Aguinaldo. Good morning. Good morning, Vin, and thank you ho, mga, sabi ko sa mga kaserbisyo, galing ako sa teleradyo. It's a taped episode at tama po si Alvin, special po ito at iniaalay po natin ang episode na ito sa mga pamilya, pati na rin ho sa mga pasyenteng sabihin na nating tinaningan, aray ang sakit pakinggan yung sasabihing end of life na dahil baka mahirap nang gamutin. Pero alam niyo, meron namang pag-asa daw kahit na ito ang ating pinagdaraanan. Kaya naman 3 po ang makakapiling po natin ngayong umaga. Isang doktor, isang nurse, at isang social worker para tayo po'y magabayan ngayong araw. Siguro, unang-una, tawagin na natin ang ating guest doctor, DJ Pedro. Dr. DJ Pedro, isa po siyang palliative doctor. At si Nurse Carlo Quilatan, siya naman po ay palliative nurse. And later on, makakasama po natin ang ating social worker na si Gina Cabrera. Good morning. Pag sinabing taning, masakit hong pakinggan pero ang pinupuntahan pong doktor ay tinatawag na palliative doctor. Tama po ba yan, Doc? Kailan po kayo pumapasok sa equation sa isang pamilya o sa isang pasyente? Oh. Masakit yung word na taning, no? Pero dapat ideally, ang palliative care daw po, ang palliative care team, nandun pa lang siya sa simula, onset. Pagkaalam ng pasyente na meron na siyang sakit, kung ano man pong stage yun, kung ito ay cancer, o kung ito po ay end stage renal disease, for example, dapat nandoon na daw po yung palliative care team. Oh. Wala pang taning. Sa simula pa lang. Okay. Yan po. So, tapos, ano ba yung ibig sabihin pag palliative care? Yeah, palliative care, ito yung serbisyo. It's a systematic medical art. Art kasi siya, binibigay na serbisyo ng medisina na kung saan given to patients na may serious illness, end of life, pwede rin yun, or tinatawag na life-limiting diseases. So, hindi ibig sabihin po na terminal na kagad sila. So, pwede silang quadriplegic, na stroke, di ba? Pero kailangan ho nila ng care, kailangan nila ng support, kailangan nila ng extra layer of support. I see. Yeah, to give them quality of life. Thank you for clarifying. Thank you for clarifying, Doc. Kasi pag narinig natin yung salitang palliative para sa mga laymen, ang akala natin parang dying days na po ng isang pasyente. Ang ibig sabihin, ginugol ko nga ang ibig sabihin pala ng salitang palliative partner ay relieving symptoms without dealing with the cause of the condition. So, ibig sabihin, halimbawa may cancer, stage 4 na cancer, stage 5, si Doc, hindi sila oncologist. Wala sila doon sa cancer mismo. Tama, Doc, nandun sila sa care na side. Yes po. So, may term kami it's giving life to the days of the patient. So, nagbibigay buhay sa mga araw pang natitira, di ba? O kung mahaba pa yan, basta bigyan mo ng buhay yung araw nila. So, kaya tama po kayo. Yes po. So, we're talking of quality. Yung quality ng buhay. Yes po. Yeah. So, dealing with the symptoms at whatever they feel. Yeah. Sa nagsisimula ikaw, Doc, paano ba nagsisimulang pumasok ang mga palliative care doctor, kagaya ni Dr. DJ? At what stage ikaw mo pumapasok? As early as the onset na malaman niyo po yung sakit niyo, sana po nandun na yung palliative doctor or yung palliative care team. So, paano po nire-refer sa amin? So, it really, kasi po siya team. Halimbawang cancer, na yung oncologist will refer it right away for an extra layer of support. A surgeon can refer it right away, and even pediatricians and geriatricians po. Yan. So, sino ang kailangan ng palliative care? Pag dinefine natin, Dr. DJ, sino ang kailangan ng palliative care?
Okay, sino-sino? So, patients po na unang-una, cancer, kasi sila yung bulk ng patients namin. And mga non-cancer patients, ito yung may mga muscular dystrophy, di ba? May mga na-stroke po, may renal diseases, yung mga ayaw na mag-dialysis, may mga heart failures, and even po yung may mga genetic diseases, pwede po. Sila po yung mga ngailangan. Okay. Ayan. So ngayon, Vince, sa sandaling ito, tawagin na rin natin, nandyan na rin ang ating social worker, si Ma'am Gina Cabrera at si Nurse Carlo ay nandyan din. So kapag sinabi hong palliative care, so nandun na tayo, ano ang gagawin para sa pasyente? Dahil ano ba ang pinagdadaanan ng isang pasyente? Siguro, apart from the pain, Doc, no, siguro ikaw dun sa pain aspect, tapos si Miss Gina mamaya, yung psychological aspect naman ang kanyang i-discuss. Ano po ba yung pinagdadaanan, Doc DJ, ng isang pasyente kaya kailangan bigyan ng palliative care? Yeah. So, apat daw pong aspeto eh. Physical, ito nga yung mga pain, symptoms, social, 'di ba? Ayaw na less yung kanilang psycho-social na part. Spiritual, yun yung pinakamahalaga. Tapos ngayon sa Pilipinas, merong financial or economic aspect. So, napakabigat. So, yun po yung mga, in other words, multidimensional po ang pinagdadaanan nila. So, from the medical aspect, sa katawan, madaming pain, walang ganang kumain, lethargy. Yes, ma'am. Ano pa? Immobility. Oo. Yes po. Yeah. So kayo, ang ibibigay nyo, yung mga gamot para doon, para sa sakit, gamot para ganahan kumain. Kung kailangan lagyan ng mga tubes dahil hindi na kayang kumain, Doc, kayo rin ba yun? Yes po, pero po it will depend on the need of the patient and preference. Kung ayaw niya ng tube, hindi namin bibigyan. Gagawa ng paraan. Oh, okay. Ma'am Gina, good morning sa inyo. Hi! Kwento nyo naman, ano po ba ang pinagdadaanan ng isang pasyente o ng pamilya, sama na natin, kapag sinasabing end of life na o kailangan na ng palliative care? Sa community, once na hinahandle kasi namin nga ay mga pasyente sa community, ano? And yung referrals galing din sa mga doctors. Kasi siya nag-a-accept ng treatment. Pwedeng from the patient's point of view, ayaw niya na din magpagamot. So, nire-refer nila sa amin dito sa community. So, once na nasa amin na siya, end-of-life care. So, we give the comfort na yung kailangan na ng patient. So, which means focuses on the care, comfort, and quality of life. Pero ito ay, ang nag-handle nito, binubuo to ng team pa rin. So, from the physicians, to the nurses, ako social worker, and we have volunteers. At papasok din dyan yung ating pare for the emotional, for the spiritual aspect of care. And then, kung hindi po siya Catholic, we have the pastor. So, kailangan talaga ng teamwork. Dahil, natanong ko po kanina, psychologically po, Ma'am Gina, dahil kayo po ay social worker, no? Ano yung nakita ninyo sa mga pasyente na sinasabing, sinasabi ba to begin with? Sasabihin mo ba o hindi sa isang pasyente na, may taning na yung buhay mo? Based on your experience, mas maganda bang hindi na lang alam o mas magandang alam nila? Okay. Based sa experience lahat ang aking sasabihin. Opo, definitely. Kasi meron talagang pumupunta dito sa amin na pag kinakausap ako, nag-i-interview pa lang, then sasabihin na, ma'am, binigyan po ako ng taning ng doktor. So, syempre kung minsan, parang quote-unquote, bigla kang ginanon, magugulat ka pa nga eh. Kahit sanay ka na pala sa ganitong klase ng mundo, ito na yung mundo namin, no? Pag tinanong ka, ang hirap din. So, the first thing na sasabihin namin sa kanya is, anong nararamdaman mo? Once sinabi at nalaman mo na sinabi ng doktor na may taning ka na, anong nararamdaman mo? So, yun yung first. Kasi hindi mo siya pwedeng sagutin na, may taning ka na pala. So, kailangan ganito na yung gawin natin. Hindi. Kailangan manggagaling pa din sa kanya. Parang siya yung dapat nagkukukwento sa'yo, nagsasalita. Ano yung mga laman ng heart and mind niya
para from there, doon ka papasok kung anong tulong yung pwede mong gawin. Ano nga ang sinasabi sa inyo based on your experience? Takot? Yung iba may takot, yung iba ayaw pa. Kasi di ba ito yung may may cycle to no? Tapos makikita mo, kahit nagkukwentuhan lang kayo, nakikibargain. Sana ma'am, madagdagan pa po yung buhay ko kasi yung anak ko kailangan magtapos. Kasi yung ganito, kailangan ko pang ma-accomplish. So umiikot siya. Meron ding fear kasi may maiiwanan. Hindi dahil fear of death. But because dun sa maiiwanan, usually yun yung na-encounter namin. And then ang isa pa, ayaw pa kasi gusto niya pang mabuhay. Kasi kung mag-uusap nga kayo, sino nga naman yung gustong mamatay? In the first place, no? Wala. Oo, kaya ang tendency, sasabihin niya, ma'am, ayoko pa pong mamatay. O well, kung ayaw mo pang mamatay, dapat may gagawin. Diba? Maging positive pa rin. Kasi it doesn't mean kasi na nasabing, oy, stage 5 ka na. Or doon mismo sa papers mo, makikita mo, stage 5 na siya. Ang lagi namin sinasabi, it's not yet the end of the world. Marami ka pang pwedeng gawin at marami ka pang pwedeng ituro sa amin and sa family mo. Yun yung pinaka-the best na may iwan sakali. Vin. Actually, pasalitayin natin si Nurse Carlo. Yaman din lang na inumpisahan mo na yung experiences. Ituloy na natin yung experiences. But I want to go back to Dr. DJ later for the psyche ng Filipino. No? Kasi yung palliative care, talagang dati pa uso na yan sa Amerika eh. As a matter of fact, may mga homes na nga, no? Na may classmate ako na na-assign na sa isang nursing home na palliative care. Pero sa atin kasi wala pa masyadong ganun. But later na yon, Nurse Carlo, tell us about your with regards to palliative care. Personally kasi, I experienced it because of my father. This kind of service po, medical service, not only for the family, but also dun sa patient, first hand ko po siya na-experience. And my experience practicing palliative and hospice care initially is doing home care. Kasi previously when palliative care started here in the Philippines, kokonti pa lang ang hospitals na nagpe-perform nito. Then eventually, it is being passed sa mga non-government organizations, and some of hospitals do home care din po. The reason is, ang laging sinasabi sa mga hospitals, there's nothing we can do about your illness or your disease. But yung palliative care po kasi is not the absence of illness but it's the presence of our care for the patient, especially providing them with quality of life. Marami kaming patients, especially those who cannot even afford to have a decent treatment in order for them to, as much as possible, na kahit papano is maging comfortable, nare-refer sa amin. I started working as a palliative care nurse sa mga NGOs po. And I'm very happy at this time because of the current law na it is also provided na sa major local and private hospitals. Yung dito sa Pilipinas, yung pag sinabi nating palliative care, yan ba'y nakakonekta pa rin siya sa ospital? Or kagaya siya sa Amerika na may center talaga na ang lahat ng nandun ay palliative patients na? O dito sa atin konektado siya sa isang clinic o hospital? Sige po. Unahin ko po muna yung kung konektado ba siya sa isang clinic o hospital lang. Well, unfortunately, wala po tayong big palliative care centers in the Philippines. What we have, pero meron tayo. Yung isa po ay connected siya sa hospital. The main hospital that we know up to now is PGH. Nasa loob po siya ng cancer center ng PGH. The rest,
even in Mindanao, wala po silang talagang big palliative care center. But these hospitals, kasi we have different training institutions na ngayon, na kung may training institution ka, ito yung mga capable na mag-build up from the hospital, gagawa siya ng big palliative care center. So, ang Southern Philippines, nasa Mindanao po, nasa Davao. So, meron silang ganun, attachment. So, may community rin sila. Pero, ang mga private institutions po, wala pa pong ganun. Kaya meron kaming mga palliative care centers. Ito yung mga nursing homes that we convert into palliative care centers. Meron po yan sa BF sa Quezon City. Kasi ito rin po yung mga na-affiliate din kami, kaya aware kami. Pero, they're costly. Something good, kasama na po kasi yung hospice and palliative ngayon sa cancer law. Yeah, I was about to ask about the word hospice. Yung hospice ba pareho lang sa ginagawa ninyong palliative care center o magkaiba yun? Sa Amerika, hospice ang tawag dun, di ba? Opo, magkaiba. Well, kasi po, palliative is umbrella. The hospice po kasi, di ba, yun sa terminal care. So, kaya po yung mga meron tayo ngayon is sa hospice areas, not the palliative care itself. Kasi nga naman, mga parang na sila halfway homes. Mga transition homes na sila para po sa terminal stage. Yung mga paalis na. Yan. So anong klaseng patients meron tayo, Doc, sa Pilipinas? In the States kasi, dahil trabaho sila ng trabaho, busy sila, yung mga may sakit, iniiwan na lang nila doon so that the other members of the family can actually concentrate in them. Kasi may cost po yun eh. May kailangang bayaran eh. In the Philippines, ang tendency natin is isama natin yung may sakit sa bahay, alagaan natin, magtoka-toka tayo, di ho ba? Ganun pa rin ba ang style ngayon? O unti-unti siya nagbabago na iniiwan lang dyan. Tapos bibisitahin lang maybe every weekend, from time to time, pero hindi sinasamahan ng family member all the time. Majority of the Filipinos, especially po sa tulad natin, nasa GMA, dito sa urbanizer rin po kasi ang Cavite, where I'm affiliated, I'm working with. So, nangyayari na po yan, nagsisimula na meron na pong mga tinatawag na transient homes, as what I have mentioned, na ginagawa pong hospice facilities. So, kaya marami-rami na rin po kaming mga binibisita na nandoon po sa mga areas na yon. Ito nga po yung nabanggit ko kanina, mga nursing homes. Pero dun sa loob ng nursing home, meron na po siyang hospice facility. Nangyayari na po. Pero so isang malaking nursing home, may section siya dedicated as a hospice. May ganun na po. Kino-convert. Kasi meron siyang doktor na pwedeng pumunta. Yes po. Yes po. Give me an example of that. Saan yan? Meron po akong kasing pasyente nandito sa Victoria. It's Mercini. Parang Our Lady of Mercini. But it's in Victoria. In Quezon City? No. It's here kasi nasa south po ako eh. So, in Victoria, Laguna? Yes, Victoria Laguna po. So, the other one po, we have in BF Homes actually. Ipa-plug ko na rin po. So, pero hindi na po ako affiliated sa kanila. But through experience, the home care is a home care, it's a home care po na area in BF Parañaque na kino-convert namin yung mga nursing home, may mga 1 to 2 na rooms po doon that we really convert. Tapos kasama yung family, pupunta rin sila or doon sila matutulog hanggang po doon sa dying stage ng pasyente. Meron din po sa Quezon City actually. And Tagaytay, meron din po. Marami. Oo, alam ko meron pa sa alam ko meron pa din sa mga bahay na kino-convert, di ba? Yes po. Totoo yan. Oo. Dapat mamaya ikwento nyo kung saan yung listing ng mga hospice centers natin, para may guidance. Pero, Doc, ano bang mas maganda? To keep the patient with us? Kunwari daw sa bahay, pero number 1, kailangan mo ng sariling nurse. Magastos siya. Kung gusto mo ikaw mag-alaga, mahirap rin bang mag-alaga? Siguro ito kay Nurse Carlo, mahirap rin bang mag-alaga sa bahay o dapat ba may nurse? Doc, Nurse Carlo? Yes, regarding po dun sa mas feel ng isang pasyente, since we are a family-oriented
nation, no? Mas feel ng pasyente o mas gugustuhin ng pasyente na siya ay mailagak o magstay sa kanilang mga bahay. Okay. Ngayon, based on experience po, since we are ang palliative care is part of it is educating the family members how to take care of their patients. We are trying to empower the family members. Doesn't necessarily mean na kailangan mo ng nurse 24/7 na magbabantay sa isang pasyente kasi kadalasan po ng mga pasyente na nadi-discharge from hospitals, hindi na po yan na kailangan ng direct na tutok ng isang nurse kasi hindi na naman po yan nakaswero sa bahay, hindi na naman po yan hindi na naman po yan lahat or can afford na mai-attach ang sarili nila sa isang aparato. So, ang gagawin po natin before discharge sa isang institution, we are doing our best to empower the family members, especially identifying primary care providers sa kanilang mismong family. And based on experience po, kadalasan sila na rin, once na may ma-empower kayong isang family member, sila na mismo ang nagtuturo sa ibang family member in order for them to take care of their patients po. Kaya ba yan ng ordinaryong tao pag natanggal yung tubo sa ilong o pag natanggal yung peg o yung tubes doon sa gilid? Or anong gagawin mo pag nag-seizure yung pasyente? Parang nakakataranta po yung mga bagay na yun, ha, nurse? Totoo naman po na nakakakaba yung mga ganong scenario when it comes to taking care of our patients. Pero yung mga nabanggit po natin, those are things na i-mention din po natin that need medical intervention, which means they can also bring their patients nearest hospital or dun sa mismo health center kung kayang i-reinsert yung mga NGTs po or yung tawag dito yung mga catheters. But unang-una po kasi sa atin when it comes to empowering the patient, no, is nandun yung hinahanap natin yung eagerness ng isang family member to take care of their patient. So, once na nandun yung eagerness, nandun yung heart na pag-alaga ng patient, all yung mga succeeding na mga procedures po, no, and instructions will be mas madali na nilang magagawa, mas madali na nilang maiintindihan ang bawat proseso. Kaya po importante po sa amin na well communicated kami sa mga primary caregivers nila or relatives na magbabantay or susuporta sa isang pasyente, lalo na kung madi-discharge ang pasyente sa isang institusyon at ito'y aalagaan sa bahay. Ate B, ibig sabihin is hindi naman isasabak agad-agad ang isang family member sa ganyang klase ng task. That family member who is eager is going to be trained. At kung eager ka naman to help your family member, iti-train ka paano pa pag natanggal, paano pag nag-seizure, paano pag kumbaga may situational palagi na awareness kung sino man yung mag-volunteer. Siyempre hindi pwedeng pursahan ito. Kasi kung may teenager kang anak at gusto niya maglakwatsa kaysa magbantay, hindi mo siya pwedeng pilitin, hindi ho ba? Kasi baka malagay sa alanganin yung pasyente. But I want to ask the social worker. Si Doc DJ, may gusto daw sabihin, Vinsky. You want to say something, Doc? Yes, okay lang po ba? Sige po. Yeah, Opo, sure. I will just add kasi bago kasi yung mga nabanggit nyo kanina, yung mga regarding the tubes, reinsertion, training, bago po kasi namin pakawalan yung isang pasyente. Actually, sa hospital pa lang mayroon kaming tinatawag na goal of care setting. Dapat na pag-usapan nyo na hanggang saan yung limitasyon na kung nasa bahay ka, itong mga tubo na to, pag natanggal, ibabalik mo pa ba siya? Pagka ba nag-seizure at sa palagay mo ay kahit na nasa ospital, train ka ay hindi mo kakayanin, hanggang saan ang gusto mong gawin kapag kung nag-seizure sa bahay at ayaw mo talaga siyang tusukan, itagilid, o ganun. Pero may limitasyon. Kapag dinala mo kasi siya sa ospital, dapat na pag-usapan nyo na yung kasunod nun, yung advanced care plan.
at advance directive. So, ibig sabihin na set nyo na lahat yung goals nyo para dun sa pasyente bago po umalis. Ibig sabihin the parameters will be set. Nakaset ang parameters at hindi siya biglaan na ikaw nakatoka Monday kung ano mangyari dyan, cargo. Hindi ganoon. Yes, parang nakaset yung rules noon. Yes. Kasi kailangan may alam din. At saka ang importante I think is the willingness. You cannot force someone to guard or para bantayan ang isang taong malapit ng mamatay na pinilit mo lang siya. Hindi. Kailangan may love, eagerness, willingness, care, no? Kailangan importante yung factors yun. But I wanna ask Ma'am Gina, na factor ba yung iwan mo siya sa isang hospice at panatilihin mo siya sa bahay mo? Di ba, I suppose, mas gusto niyang makita yung family members niya habang limitado na lang ang buhay niya sa mundo. So, ito kasi sa atin sa Pilipinas, parang hindi pa nga ganun kadami yung hospice, facility, no? So kami bilang community-based via home service kung tawagin namin, pumupunta kami sa bahay ng pasyente. So yung question ninyo na mas maganda bang nasa hospice facility or nasa sariling bahay? So sa punto de vista ko po, dapat maganda sa bahay. Kasi ang goal po kasi natin sa hospice care ay nakapalibot ang iyong loved ones para kung ano man ang mangyari, sila yung kasama mo. Sabi nga nila hanggang sa huling hininga mo, family mo yung kasama mo. Pero dun sa pag-uusap kanina, yung parang pwede tayo mag-identify ng carer sa member ng family. Based experience namin, minsan nagkakaproblema. Kasi yung point nyo kanina na kung teenager yan, may problema. Teenager may sarili pang buhay yan. Gusto niya pang mag-enjoy. So minsan, ang naiiwan palagi na siyang nagiging sabihin na natin nakatoka na carer, usually yung hindi po nagwo-work, hindi nag-aaral, hindi teenager. At times meron parang reliever, pero sandaling-sandali yan. Pero ang magandang part po dito, yung isang carer, mag-example na po ako, ito na yung situation, nagwo-work siya, pero kailangan niyang mag-leave of absence, kailangan niyang lumabas ng alanganing oras. So thank you sa mga employer na masyadong nakakaintindi ng mga sitwasyon na ganyan, So, ito, kagabing-kagabi lang, fresh na fresh pa. Mabuti na lang at yung may insomnia nakakatulong pala, hindi lang sa gabi, but around 1:30, kasi ganong oras gising pa ako. So, yung isang member ng family, nagme-message siya sa akin. So, tunog yung phone ko. Or nasa hospital yung father niya. Yung pala, kaya niya ako kinokontak ay sabi niya naghama na daw yung tatay niya. Yung, ano ba yun, nurse and doc? Ano ibig sabihin na gano'n? Naghama? Home against medical advice. Yeah. So yung sinabi niya sa akin sa text. So, nag-home against medical advice na siya. Iuuwi na daw si tatay kasi gusto niya sa bahay. So, ayun po yung point. Yung patient mismo gusto niya sa bahay. So, hindi mo siya pwedeng dalhin sa ibang lugar. Nasa hospital na siya na kung saan ay may mga intervention sana, pero mas minabuti niyang umuwi. So, walang magawa yung family kundi iuwi. So, nag-waiver sila. By then, nakarating na sa bahay, ang family care provider or carer ay panay din ang chat sa akin. Tapos, syempre 4 o'clock na, hindi pa kami natutulog pareho, So, sabi ko sa kanya, ang pinaka-the best na mahingan mo ng advice ay ang doktor natin. So, binigay ko yung contact details. Ngayon, pagising ng umaga, fast forward na ako, sabi niya, hindi pa ako kasi sumasagot. Sabi ko kasi madaling araw. Makikita niya yan following, kumbaga pagsikat ng araw. And then nga, nagbigay na din ng advice kanina. Tapos, nag-apologize siya sa akin. Sabi niya, sorry po kasi gulong-gulo po yung isip ko. So, ito po yung mga problema pumapasok na nakakaawa ang carer din. Hindi ko po alam kung sino ang kakausapin ko, sino ang lalapitan ko. At this very moment, madaling araw, ang tatay niya ay parang nag-hallucinate based sa kanyang kwento, So kahit ako, parang nahirapan din sagutin, but ang naging focus ko is siya bilang carer. Kasi mas dapat ikaw yung mas, yung ma-afford mo na ma-handle the situation. Oo. So, yung may rational thinking at the time. Yeah.
Oo, so the best thing na pwede ninyong gawin at this very moment, Kako, is kung nandyan yung mga kapatid mo, magsama-sama kayo, paikutan nyo si tatay, and then pray together, sabi kong ganon. And then, bulungan nyo siya. Sabi ko kasi yung hearing naman ay, yung sense of hearing naman ay medyo Yung malakas pa yan. last that will go. Yeah, the last sense of ano natin, na naiiwan. Sabi ko, bulungan nyo, and you say, mag-apologize kayo, you say sorry, kung kayo ay may mga shortcomings, and then, the other way around, sabihin nyo, pinapatawad nyo din siya, kung siya man ay may pagkukulang sa inyo. And then, sabihin nyo, at bigyan nyo siya ng assurance na okay kayo, para hindi siya mahirapan kung siya man ay mag-exit, sabi kong ganon. Kasi tanggap nila yung situation. But ang nagiging problema lang is yung pag-handle niya, hirap na hirap siya. To think na may family din siya on her own, So, yun yung pwede niyong gawin. And then you say, I love you. Sabi kong ganon. Kasi yun yung pwedeng pinakamagandang words na marinig ng isang departing. Sabi ko nga ganon. Di sabi niya, Ma'am, nurse, kahit hindi man yun yung final niya, you'll never know kasi kung kailan yung final. Yes. Maaaring nag-hallucinate lang siya, pero maaaring totoo din na last minutes na niya. So might as well say what you wanna say. Oo, saka hindi, Doc, yung dinescribe niya din kasi na hindi na nila naiintindihan yung salita niya. Feeling nila yung yung dila. May mga ganun siyang description. So, based naman po sa experience namin, lalo na at restless na, imagine, di siya nakakatulog Tapos, kung ano-ano yung sinasabi daw na hindi nila naiintindihan, parang sa isip ko, parang ito na yung magandang gawin. Oo. Okay, tapos, tinuturuan din namin sila ng mga coping, parang dapat may, parang yung paghinga ba ng malalim, malaki kasing tulong yan Deep breathing para sa carer, Nakakatulong talaga. Yeah. Okay. Sige, balikan pa kita, Ma'am Gina, ha? Kasi baka maubos na yung oras natin. Alam mo bang naka 33 minutes na tayo sa dami ng information na pumasok sa ating discussion. I wish pwede nating maulit on a live setup kasi I'm pretty sure maraming gusto sanang magtanong. But unfortunately, this is a taped episode. But let me go back to Doc DJ. Let's talk about the cost. Kasi ang pinag-usapan nating lahat, this all boils down to the financial capacity of the family. Di ho ba, po? So maybe broad strokes, maybe not the specific, but give us an idea, gaano ba kamahal na kumuha ng palliative care in the Philippines? Yeah. So when you say palliative care, you mean the team. Sige. So in different areas, provincial is different from the urban po, from Manila, NCR, na rate of a doctor for every home visit. So it ranges from, wala na nga pong 5,000 ngayon So it ranges from above 5,000. Yes, tapos iba pa po yung nurse rate nyo for a private duty nurse for a 12-hour shift. And then, iba pa po yung caregiver if you need an extra man to really stay for longer times kasi sometimes 12 hours lang naman talaga yung nurses. And may times din naman po na you will be needing a respiratory therapist lalo na kapag may mga machines at home. So, depende talaga sa goals na sinet ng family or sinet nyo with the family for that patient. So needs, depende sa needs nila. Mo, Doc, pag sinuma mo more or less, yung basic, lahat pag sinuma mo, magkano yung... Umabot sila ng 100,000 a month. A month? Yes po. So, pero sabi ko nga, kung financially stable naman yung family, that won't matter because they love the patient. Di ba? Mahal nila di ba? Pero magiging issue yan kung medyo alanganin yung finances because it will really put a burden sa finances naman ng family. But something good, adjustable kasi nasa end of life, nakakaintindi ang mga palliative medicine specialists. Nakakaintindi din yung mga nurses. So when we sit down with the family, kasama yung costing. Ilang beses, pwede ba teleconsult na lang tayo para mas mura next time? Or can we, if you are in Alabang area, in Los Baños area, baka pwede namin kayong i-refer sa isang NGO who can visit for free.
Tapos, ang role na lang ako, for example, ang role ko na lang, support nyo. Pag talagang kailangan doon at kailangan na bisita yung matagalan, assessing, and everything na upuan ulit natin kung ano yung current goals nyo for the patient, doon lang ako bibisita ulit para hindi magastos. And even the nurses, dumarating yung time, kapag from the hospital to home, tawag namin ng transition to home care, sinasabihan namin sila, kasama na nurses for the first 3 days. So, para yung transition to home care, kasi na-endorse sa kanila yon, na-endorse sa nurse to nurse. But if not, pwede rin naman na hospital pa lang, tuturuan na kayo. At kung ano lang yung need, kung kailangan po ng mga IV, doon lang tayo tatawag ng nurse. Tapos we also tap medreps para dun sa mga need nila, say kailangan ng TPN. So depende kasi sa kung ano na lang yung maitutulong mo sa family in terms of cost. Kung paano rin yung finances nila, matutulungan yung ma-stretch for that patient. And pinakamahalaga talaga, Sige, sorry. Go ahead. Proceed. Mapalad yung mga communities tulad po ng Los Baños kasi meron silang compassionate community. So ito na po yung Madre de Amor. Yun po yung ina-advocate namin na sana ang LGU yung sasagot ng mga ganitong bagay. Para po hindi na lahat galing sa bulsa ng pasyente. Kung hindi man po yung talagang doktor yung nandoon, at least first hand may tatakbuhan sila. Alam nila kung paano yung oxygen, saan kukuha, pwede po ba yung kahit na may nurse sila o di kaya may paminsan-minsang dadalaw na private duty nurse, pero meron talagang nurse na nakatoka doon na first hand alam ko anong gagawin at ibibigay at ituturo. Kasi tinuruan sila. Nag-train sila for basic and intermediate course for a palliative care. Sana ganon. Siguro ang tanong ko kay nurse, paano kung walang budget? Ayun na nga kasi kung may budget, walang problema. Kumpleto sa nurse, kumpleto sa doktor. Pero Nurse Carlo, kayo mismo, no, sabi niyo NGO, maraming walang budget. Ano na lang ang pwede mo ibigay? Ano, morphine na lang ba yan? O patawanin mo na lang ba? Ano bang pwede mong pinakagawin para sa medyo malapit na ngang mamatay na kapamilya natin? Yes. Actually, marami pa tayong pwedeng gawin. Hindi lang, since sa NGO naman po, may mga nagdo-donate naman na mga supplies. Yung mga supplies na yun yung ating ipinamimigay at sa mga pasyenteng nangangailangan nito. But then again, we try to be resourceful po, no? When it comes to giving care to our patients, in terms of like kung kailangan ng mga gasa, kung sakaling yung mga patient natin, for example, yung mga breast cancer patient natin na need na palit ng wound dressing sa kanilang mga affected area, kahit kung wala po tayong gasa, so we have to be resourceful. So nandyan yung gagawa tayo na i-sterilize natin yung mga piece of clothing natin, gugupit-gupitin natin, wash them thoroughly, syempre di-disinfect natin at the same time i-sterilize natin so that we can use it para takpan yung mga breast wounds or yung mga affected area, and kung sakali na yung ibang mga aspeto na kailangan ng mga ibang mga equipment supplies, we will try our best to be resourceful enough para meron tayong alternative. Hindi naman, lalo na pagdating sa home care, hindi to hospital setting. Kailangan talaga we are resourceful, and Filipinos, especially Filipino nurses, are resourceful enough to provide such equipments or such supplies para po to continue natin yung pangangalaga sa isang pasyente. Mahirap sabihin na hanggang doon lang. Hanggat kaya nating magbigay ng care, kaya nating magbigay ng aruga, kaya nating mag-provide ng quality of life, as much as possible, we have to do it. Kasi syempre, gaya sa akin, dumating ako sa ganung punto,
And I know for a fact na kung makikipagtulungan sila, ang family members sa mga carers nila o kami mga medical professionals, we will come up something that may give a quality of life and comfort to our patients. Ibig sabihin, gagawa ng paraan. Yes, Ang Pilipino naman, magaling naman sa diskarte. Di ho ba? So, kahit pa paano magagawa ng paraan. But, hindi ba, Doc, tatlo nga kayo sumagot, hindi ba nagkakaroon din ng emotional impact sa inyo ang periodic na pagdideal sa mga tao na may taling na sa buhay? Hindi ba may effect yun sa psychology? Hindi ba unhealthy yun for us? Ay, natawa si Doc. Doc, ikaw unang sumagot, ikaw ang tumawa. I was thinking na ang social worker ang medyo tatamaan na palagi na lang, bugbog na yung puso ko. Kasi iniiwan ako ng binabantayan ko eh. Nagbababay na eh. Doc. Ang hirap. Sabihin ko sana sila Ma'am Gina kasi talaga yung pinaka mas mas nag-absorb kasi sa amin. Well, anyway, in my case po kasi I think I have it's because of I have very supportive and positive environment. Kaya. So I have a very supportive husband, a very good friends, and Carlos is one of my. Ay, napuputol ba si Doc? Oo napuputol siya. Sige, ayusin mo muna, Doc, yung signal mo. Balikan ka namin, Doc. Si social worker muna. Okay. Sige. Ma'am Gina? Ma'am Gina. Sabi niya, ikaw din talaga ang nakikipag-deal. Feeling ko, ikaw na si superwoman pagdating sa emosyon, Parang bato na ba ang puso? Parang wala na. Immune ka na. Wish natin pero tao pa din. Hindi, kaya nga meron kaming quote na sa mga social workers na ang mga social workers ay pinoproblema ang hindi naman nila problema. So may joke kami na gano'n, no? Pero kidding aside, sa dami talaga ng lumalapit, sa dami na naging pasyente ng Madre de Amor, idugtungan ko lang yung kay Doc at saka kay nurse kanina, no, yung sa financial aspect, no. Lalo ito kasi ito na yung ang mga pasyente namin, halos sila na yung the poor among the poorest, no. So majority sa kanila may percentage naman, may rate naman na may nakaka-afford. So ito na yung hindi na talaga makapagpa-hospital, makapagpunta doon. The good thing is yung service ng Madre de Amor is free. Ito na nga yung NGO na tumutulong sa community. So pag may check-up from our doctors, may mga volunteer doctor din kasi kami, libre yun. Pagdating naman na naresetahan sila ng gamot, kung meron na donate sa amin, katulad na sinabi ni nurse, na ang NGO na dodonatean yan, totoo yun, binibigay din namin sa kanila. Kahit nga food, milk, rice, meron yan, at mga medical supplies. Masaswerte yung nandito at maswerte kami, may mga nagbibigay ng tulong. Kaya parang kahit paano hindi siya napuputol. So going back dun sa emotional aspect, na-absorb talaga sa totoong buhay. Kasi sabi ko nga sa inyo, tao lang tayo. Kung minsan nga hindi ko alam na may problema ako. Kasi feeling ko, yung problema niya. Yung pala nagmumultiply na siya sa loob, na kung minsan, affected ako talaga emotionally. Tapos parang sabi ko, kung iiyak ako, pwede kaya yun? Ano naman yung iiyak ko? So until now, hindi ako nakakaiyak. So yun yung problema ko. Parang punong-puno siya, pero yun yung sinasabi ko sa iyo, Ma'am Gina, na unhealthy din. I mean, from a medical perspective, I don't know kung hindi naman pala psychiatrist si Doc, parang hindi healthy na hindi ka umiiyak, hindi ho ba? Oo, pero alam mo, Mr. Alvin, kababasa ko lang kasi kagabi. Kasi gumagawa ako ng PowerPoint presentation ko sa mga pasyente kanina. May session kami. It's about grief, coping. Nung binasa ko siya, nakalagay doon ay, okay lang pala na hindi ka umiyak. Kung sinasabi namin sa mga clients namin at family na, it's good to cry, no? Umiyak lang kayo. Nabasa ko doon, okay lang din palang hindi ka umiyak, lalo kung hindi ka talaga naiiyak. So, yung pala yun. Naman. Kasi pag umiyak ka naman na hindi ka naiiyak, parang baliw ka naman. Mahirap. Oo, pero hindi kasi doon, emotionally, parang parang may burden.
Parang may something na hindi mo ma-explain, no? So paano ko dinidi-stress yung sarili ko, no? So ay lumalabas ako. Nakikipag-usap ako sa mga kaibigan ko. Pero at the end of the day, sabi ko may kulang. Parang iniisip ko na kaagad, si patient A, eto nga pala nangihingi ng dugo. Si patient B, magki-chemotherapy siya, kailangan niya ng ambulansya. Si patient C, ma'am, paano ba tayo makakalapis sa PCSO? Yung mga ganon. Kasi ito yung work namin. We network, ano? So, halos lahat lalapitan mo talaga. At as in, a-appeal ka talaga. Tapos, minsan hindi ka pa successful. So, yun yung mas nakakabigat sa amin. Very frustrating din. Kasi parang high na high ka, ang taas ng expectation mo na makakapag-facilitate ka ng isang sitwasyon, nag-end up ka lang sa sawi. So, yun yung mas mabigat sa aming role. Kasi gusto namin, nagawa sana namin, para naman, yung na-unburden din sila. Kasi parang ikaw yung nakikita nila na hope eh. Oo, so yun. Si Dr. DJ, balikan na natin. Dr. DJ, maayos naman signal mo? I pray. Ayan po. Nadidinig niyo na po ba ako? Ayan, finish your thought kanina. Kanina pumangit yeah. Finish your thought. Sige. Sige po. So, sige. In my part kasi, well, most of the hospice and palliative medicine specialists that I know, hindi lang po kami doktor. So may diversion. So we have friends, we have good support system. As much as we want to have a good support system, hindi naman lahat talaga meron. Pero like me, I teach kasi that's one way of the diversion na hindi lang puro pasyente para dumami din kayo. 'Di ba? So magka-minions din daw kami. So we involve ourselves in different organizations and the NGOs are part of them. Tapos we, as much as possible, we advocate, we lobby as well. So these are part of the diversions that we do, not just for the patient, not just for the... Naputol na naman. Kasi Ah, mahaba kasi yung episode natin today, Doc. Kaya ganyan siguro nangyayari. You were about to ask, Ate B, because I still have 2 sets of questions. May 10 minutes pa naman tayo. Go. Si Nurse Carlo, hindi pa nasagot yung yung sinabi nating coping. Kasi si Nurse Carlo, it happened rin pala, Vince, sa kanya, ang papa niya, nagka-cancer talaga, kaya niya napili maging palliative nurse, ano? Actually, yes, naging patient din kasi yung father ko. And mahirap din kasi na yung pag nasa family mo na, yung mismong trabaho mo. So, ang ginawa ko lang noon at that time, syempre, hindi naman po talaga mahirap, hindi naman po talaga madali ang mawala ng isang tao, isang mahal sa buhay o mag-alaga ng taong mahal mo, lalo na kung siya ay nasa banig ng karamdaman, no. Ang lagi ko lang sinasa isip, no, at meron po akong isang pasyente na na-attach ako dahil ito sa patient na pediatric patient po ito, at a home care na talagang I can't afford to have a comfortable transition. So galing nga po ako sa isang NGO na trabaho at that time Dr. DJ Pedro was my doctor, pero she was away, so we have to go to the patient para gawin comfortable ang isang pasyente. And as I administer the pain medication sa kanya on the during sa mga last breaths niya, niyakap siya nung mother niya, tapos nagsang siya ng lullaby. Nagsang ng lullaby yung mother niya. Doon it strikes me na life is short and life is hindi natin alam kung kailan tayo kunin. But ang pinaka-importante is yung quality of life na may bibigay natin hanggang sa dulo. So doon siya nag-sink in sa akin. Kaya talagang
nag-advocate ako bilang isang palliative care nurse kasi experience-wise sa atin dito sa Philippines, talagang hindi siya na kumbaga, minsan hindi siya explained na bakit siya kailangang umuwi na, ba't hindi na magtutuloy-tuloy yung tawag dito yung treatment, and families are lost. But palliative and yung once na nandito na yung palliative and hospice care, mas kahit papano nabibigyan ng emphasis yung quality of life, at mas mabibigyan ng emphasis yung care mismo na hindi mawawala up to the end. So that's how I cope in dealing with our patients until now. So we have 7 minutes left. Please hold on to your signal. Sana hindi pa mamatay yung signal natin lahat. Isang ikot tayo. Mag-uumpisa tayo kay Miss Gina. Tell us about your wish list. Ano ang wish list ninyo para mapa-improve pa ang palliative care sa Pilipinas? Because based on our discussion, I think there's a big room for improvement. Specifically, ano ang masasuggest ninyo? Maybe the government is listening, or the mga benevolent tycoons natin are listening. Tulong-tulong naman, di ba? Ikaw muna, Miss Gina, anong wish list mo? Siguro 1 minute. Anong wish list na pwedeng gawin para mapa-improve yung palliative care sa Pilipinas? Ang nakikita ko kasi may shortages kasi tayo sa nurses, hindi ko alam kung uncontrollable ba siya o controllable, but ang wish is sana magkaroon ng maraming palliative care nurses sa Pilipinas. Yan man ay mga hospital setting or community setting, kasi malaking tulong po para sa mga nangangailangan talaga, the needy, the poor, and the dying, the sick and the dying. And one thing po, financially, on the financial aspect, so sana yung pong care, maging, maka-access ang madaming mga may sakit, lalo na may mga chronic illnesses, na hindi na nga kaya magpa-hospital. Sana man lang yung pagpapagamot na nasa bahay ka, kasi maraming pwedeng care na gawin sa bahay na nangangailangan po ng medical aspect. So, meaning kasi pag may medical, may fees na katapat. So, sana yung po, makapasok na talaga yung financial na natulong para sa mga nangangailangan. Parang yun po yung malaking dalawa. Kasi yung the others po ay manageable naman po. Ayan. Thank you, Ms. Gina. What about you, Dr. DJ? Anong wish list mo? Sa gobyerno o sa private sector o sa mga bilyonaryo dyan? Ano bang pwedeng gawin natin? I advocate what Ma'am Gina advocate, plus sana po mag-roll over na yung ginagawa po naming maturuan lahat, sensitization regarding what is hospice and palliative care. Meron na po kaming programa, tinulungan na namin yung DOH in terms of that. Ma-roll over na lang para ho eventually magkaroon na po tayo ng compassionate palliative community. Kasama ang LGU sa programa po na ito. Nurse? Si nurse pa. Tapos may tanong rin ako. Go ahead, nurse. Nurse Carlo. Okay. With regards to wish list, ma'am and sir, ang pinaka-wish ko, same din po kay Dr. DJ Pedro and Ma'am Gina, kasi sa palliative care po talaga, it will start and it will end sa community. So the community should be empowered. The community should have yung mga trainings, dapat sila din po, nandun din po dapat ang manpower. Kasi sa hospital, andun lang yung cure, but yung care nasa bahay at nasa community po. So ang community po talaga ang kailangang magkaroon ng empowerment, magkaroon ng dissemination of information in order for us to build yung tinatawag po namin ni Dr. DJ at ni Ma'am Gina, the compassionate community. Tanong ko naman po sa inyo, ako po personally, ang na-experience ko minsan sa mga patients, gusto nang mamatay. I don't know kung totoo. Yung parang hayaan nyo na ako, ayokong maging pabigat. Ayan. Ano naman ang gusto nyong sabihin? Siguro, sa nandun na, sa pamilyang nakikinig, at sa isang pasyenteng
alam nang malapit siyang mamatay, na feeling niya wala na siyang silbi. Ano na nga ba ang silbi ng isang taong malapit nang mamatay sa ating buhay? Go ahead, Doc. Kayo muna. Sige. So yung sinasabi ko kanina na pagdadagdag ng buhay sa bawat araw na natitira para sa kanila. So baka ito rin yung pagsasabi ng pamilya at namahal niyan sa buhay at siya rin sa kanyang pamilya na salamat, patawarin mo ko, mahal kita bago magpaalam. Baka yun din lang yung inaantay nila. And that could be part of the quality of life and the quality of death that they want. Yeah, we can still do something for them. Miss Gina? Nurse? Nurse ba? O si Miss Gina? Okay. Sige. With regards to that, ma'am, it's very common lalong-lalo dito sa hospital at sa community. But one thing that I can share about it is even if the patient feels na wala na siyang worth, we can always give love to that patient. At i-emphasize natin na kahit na on that hardest moment of his or her life, we can still show our love, our affection, and our compassion to them. Yun ang pinaka-importante kasi sa kanila na maramdaman nila. Kasi totoo po na sila lamang po ang nakakaalam at nakakaramdam ng kanilang sitwasyon. At sila po ay nag-iisa lang doon. Pero ang pinaka-role po natin bilang family member, carer, or medical professional is to be compassionate, to show love to them para ma-feel nila na yung worth nila, hindi lang yung worth na naiintindihan nila na kaya nila mag-provide, kaya nilang gumawa, but yung worth nila is kaya pa rin nila magmahal at to the end. Yun lamang po. Miss Gina? Parang nasabi ng lahat, ano? But bottom line dito is, ipinaparamdam namin lalo na yung maiiwan nila ay mapapabuti, no? In as much as we can, ano, doon sa tulong na mabibigay namin. Parang assurance baga. Parang binibigyan namin ng assurance, kumbaga magsisimula yan sa pamilya, bigyan nyo ng assurance, okay kayo. Sinusuportahan namin yan kasi hindi naman after ng death ay tapos na eh. So may communication pa yan. Pero tulad po ng sinabi ni Doc at saka ni Nurse, yung compassion talaga po. Saka pinaparamdam namin na yung kanyang worth ay nandun pa din. Kahit para sa kanya ay wala na siyang silbi. Yung term kasi wala na akong silbi, gusto ko na mamatay. Ano pa ba hinihintay? Hindi. Pinaparamdam namin na meron pa. Kasi yung love na pwede mong ipamana. Lalo na pagka nagkaroon na kayo ng reconciliation. Kasi marami sa family ng Pilipinas ay mayroong mga konting alitan, no? So ito na yung real talk, no? Kasi based experience namin. Nagpa-facilitate kami para mag-reconcile. So once na nagawa yun, ang ganda-ganda ng pakiramdam po ng pasyente. Fulfilled na siya. So yung self-worth nandun. Kaya yun lang, love. Yun lang Okay, thank you. Maraming salamat. So for those viewers na kailangan po o interesado sa palliative care or being in a hospice, Doc DJ, may mga numbers ka pa na pwede nilang makontak na useful for them or link or website? Yes so po. kasi isang oras lang tayo eh. I know this needs a bit of explanation. Saan po sila pwedeng maki-contact, maki-get in touch? Currently po, the Philippine Society of Hospice and Palliative Medicine has a directory of the members of the society, and at the same time, we can actually channel you kung saan yung nearest na may mga needs kayo, say nurses or mga nurse managers who can help you in terms of the nurses naman. And then at times po, dun sa mga LGUs, tulad ng meron sa Muntinlupa, mga NGOs, hindi lang po yung Madre de Amor, Ayala Alabang Hospice at saka po the Ruth Foundation. Marami pa po. Meron pong mga website ito na po pwede rin pong tumulong sa inyo. And you can actually channel it to us so that we can assist. Thank you. Maybe we can get you again for a live episode. Ano po? Para maraming magtanong. Nurse Carlo, on a personal capacity, pwede ka bang kunin as a specialized nurse or hindi? Kailangan konektado sa grupo mo?
Yes, actually currently I'm employed at the institution. But then again, I can pwede naman po akong tumulong so that I can course through them yung mga ibang mga nurses na willing to do palliative and hospice care sa mga patients. So May how mga do may, they get in touch? through my usually I can provide na lang din po, or through Dr. DJ Pedro din po kasi I member din po Through kami. Dr. DJ. Yes, opo. Okay, sige. Thank you. Maraming salamat. What about you, Miss Gina? How can they get in touch with you? Madre de Amor Foundation. Yeah, so meron po kaming website, hospice.org.ph, and we have an active FB page, Madre de Amor Hospice Foundation, and then our landline po is 049-536-0644. Thank you, Ma'am Gina. So ulitin po, sana po magkaroon tayo ng live episode. Na isang oras din para marami makapagtanong ng direkta. Thank you, Nurse Carlo. Maraming salamat. Mabuhay ka. God bless you. Kayo, sa inyong tatlo. Maraming salamat po. Thank you. Salamat po sa Maraming opportunity. Maraming salamat for this opportunity. Maraming salamat. Thank you. Kasi kung ako tatanungin mo, Ate B, hindi ko yan, yung ganyan trabaho, hindi ko yan kaya. Kaya they are actually superhumans, Yung emotional investment na kailangan, matindi po, hindi po basta-basta yan. Sometimes even if you deeply love a person, you also have kasi a life of your own. Dito po masasacrifice, If it means na kahit madaling araw, kung kailangan ka, ikaw nakatoka, you really have to wake up and, parang donate a part of your personal self, sa mahal mo sa buhay na terminally ill. So saludo po kami sa lahat ng nasa palliative care. Thank you po. Maraming salamat po sa serbisyo nyo. Anyway, Ate B, you wanna say something? Ito rin po yung pagyakap namin ni Alvin sa lahat ng mga pamilya, mga individual na baka mamaya nandito na nga sa phase ng end of life kung tawagin. Sana yung mga natutunan natin sa discussion ay makapagbigay rin ng guidance, importante yon, at katatagan kung ano man yung journey na inyong pinagdadaanan. Kaya natin siguro, yan. Ang pinakamaganda, Ate B, bago pa dumating sa palliative, sabi niya, humingi ka ng tawad. Say, I love you, and thank you. Tatlo lang naman, di ba? Sorry, I love you, thank you. O ba't mo paantayin na bingi na siya o hindi na siya makapagsalita, hindi ho ba? So perhaps yun ang isa sa mga learnings. Do it now while they're still, strong and able to respond. Okay? Maraming salamat po. Thank you very much. Si Alvin Olchico po ito. At ako po yung Ate B. Bernadette Sembrano Aguinaldo. Please like, share, subscribe to our channel. I-send ninyo sa inyong mga kaibigan, kapamilya na baka kailangan mapanood ang episode natin today. God bless you until sa susunod. Tayo po ang Thank you, Doc. Thank you, Doc. May isa